It's my birth month mga kananays, kaya naisipan ko nga munang ipaayos or ipariban ang aking buhok. Pero bago ang lahat mga kananays is Girl Madel Vlog and Radial's Vlog. Dahil sa mga araw na to mga kananays, it's Sunday, kaya magsisimba nga muna kami ng sandali. Magpipray lang po kami ng sandali dito sa simbahan mga kananays, humingi ng mga kapatawaran sa anuman po nagawa naming pagkakamali or kasalanan. Kayo rin po ba mga kananays, nagsisimba din po ba kayo sa tuwing Sunday? Tapos na nga po pala itong misa mga kananays, bali tinapos nga po namin yung second mass. Pagkalabas nga namin ng simbahan mga kananays, dumiretso naman po kami dito sa mga nagtitinda ng mga pagkain. Dahil nga nung umalis kami sa bahay mga kananays, ay hindi nga po kami nakapag-almusal dahil nga po nagmamadali din po kami. Kaya bumili na nga lang po ako dito mga kananays para sa aming almusal. Bali bumili nga lang po ako ng 2 perasong ukoy at saka 2 perasong kamote cube. Nung nakabili na nga kami dito mga kananays, ay agad naman po kami pumunta dito sa parking area. Pero bago naman po kami pupunta sa aming pupuntahan talaga mga kananays na salon, ay pinakain ko nga muna kakaunti yung mga anak ko mga kananays, kaso nga lang hindi ko na nga lang po yun na videohan. Sabi ko nga sa kanila mga kananays, ay ubusin na nga muna nila yung kanilang pagkain bago nga po muna kami pumunta ng salon. Kaso nga lang, kunti lang po ang kanilang kinain mga kananays, kaya dito na nga muna kami pupunta. Patuloy pa rin po kami naglalakad mga kananays hanggang sa marating po namin ang aming pupuntahan na salon. Saka sabi ko lang mga kananays, ay nandito na nga agad kami dahil nga po malapit lang naman po yung aming pinarkingan at saka dito sa salon na aming pupuntahan. Kung tinitignan nyo naman po mga kananays, yung buhok ko ay talagang napakahaba at napakanipis na nga po dito sa dulo. Kaya kailangan ko na rin ipagupit at ipariban or ipaayos. Dahil nga sa dulo ng buhok ko mga kananays ay medyo dry na rin at may mga split ends. Sabi ko nga kay madam mga kananays nung may-ari ng salon, hanggang dito lang sa baywang ko ang kanyang gugupitin dahil nga po napakanipis at napakahaba at hindi po yan yung reason mga kananays kung bakit po ako magpapariban. Siyempre ang purpose natin dyan mga kananays, at dahil nga po malapit na umuwi ni si Mr. ay kailangan po nating magpaganda, charot. Bali, hindi nga po first time or second time na magpapariban ako today mga kananays. Bali, pangatlong beses na nga po ako magpariban today. Last na riban ko yung buhok ko mga kananays is December pa. Kaya halos mag-1 taon na po yung buhok ko na nariban noon. Kaya ngayon ay magpapaganda naman muna tayo, syempre. At wag naman po purong pagkukuskus ng kubeta at mga kaldero ang ginagawa natin dito sa bahay mga kananays. Ay minsan talaga ay kailangan po natin talaga magpaganda. At wag po nating hahayaan yung mga sarili natin na maging loss siya. At kung kaya nyo naman po yung budget mga kananays para magpariban ay for the go. Pero kung kulang naman po yung budget nyo ay pangbili nyo na lang po muna yan ng inyong pagkain, diba? At dahil nga po nagpariban ako mga kananays ay malapit na nga po umuwi yung aking asawa. At syempre malapit na rin po kasi akong mag-birthday mga kananays this October. At itong anak ko naman na panganay mga kananays ay todo video nga siya. Na ang akala mo ay magpapariban din, abay, walang ganun. Bali gusto niya nga pong magpariban mga kananays, kaso nga lang po hindi pa po pwede at masyado pa po siyang bata. Kaya sabi ko paglaki niya, pag nasa edad 18 years old na po siya ay pwede na po siyang magpariban. Sobrang tapak ka po yung gamot na ipinapahid sa buhok ko mga kananays, kaya nagpabili nga po ako ng face mask sa aking anak. Unang pahid pa lang sa aking buhok mga kananays ay naku, sobrang sakit ng aking ilong. Kaya nagsuot na nga po muna kami ng face mask mga kananays, at tignan nyo naman po yung bunso ko ay talagang sobrang tinatakpan niya po yung kanyang ilong. Tapos na nga ni madam pahiran yung aking buhok sa unang gamot mga kananays, ay lumabas na nga muna kami para bumili nga po muna kami ng buko juice. Dahil nga po nauuhaw daw po yung anak ko mga kananays, kaya bumili nga muna kami ng buko. Magkano po ba ang mga buko dyan sa inyong mga lugar mga kananays? Dahil dito sa amin is 35 to 45 pesos. Last na bumili ako ng buko juice mga kananays, yung buo at fresh talaga is 35 pesos. Ngayon nasa 45 pesos nakabili na nga kami mga kananays, ay babalik na nga po muna kami dito sa salon. At sa mga gustong magpariban mga kananays, yung taga Science City of Muñoz, Nueva Ecija, ay dito lamang po kayo pumunta sa Esther Sanchez Salon. Napakaasikaso po nila mga kananays at napakabait po yung mga nagre-ribbon or nagmamanicure dito sa salon. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kananays, sugod na kayo dito sa Esther Sanchez Salon. Binabanlawan na nga po ang aking buhok mga kananays dahil nga po sa unang gamot na inilagay kanina ni madam. Kaya si ate na nga po muna yung nag-assist sa akin dahil nga po yung may-ari ng salon ay umuwi na nga po muna. Inaantok po talaga ako sa tuwing binabanlawan ni ate yung aking buhok. Dahil nung pag-open niya nga po yung tubig mga
mga kananays ay nakikiliti po yung aking ulo at na talagang napapapikit po ako or inaanto. Sabi nga ng bunso ko mga kananays ay para nga lang daw po ako naliligo Natapos na nga ni ate sa pagbabanlaw ng aking buhok mga kananays ay sinunod naman po niyang i-blower ang aking buhok para naman po matuyo at magplansya na nga po siya. Bakit kaya yung mga ibang salon mga kananays pag namamalansya po sila ng mga buhok ng kanilang mga customer ay wala po silang ginagamit sa pantakip ng mga tenga para hindi po mapaso yung customer, diba? Pero dito sa salon na ito mga kananays ay talagang nilalagyan nila ng protection yung tenga mo para hindi po mapaso just in case po na magkamali yung namamalansya. At habang nga pinaplansya nila ang aking buhok mga kananays, talagang itong panganay ko ay hindi niya mapigilan na hindi siya mag-video sa kanyang sarili. At ito na nga si ate mga kananays, medyo malapit na nga po siya matapos unang pamamalansya ng aking buhok at ito na nga yung resulta. Pero hindi pa po yan tapos mga kananays or yung final. Kaya nung natapos na niyang plinansa ang aking buhok mga kananays ay nagpahid pa nga po siya ng pangalawang gamot. Balilas na po itong gamot na ipinapahid niya sa buhok ko mga kananays at napakabango na nga ito at hindi na po tulad nung una na sobrang tapang at ang sakit sa ilong. Pagkatapos nga ng 15 or 20 minutes mga kananays ay binanlawan na nga ni ate yung aking buhok. Kaya ito, todo plancha na naman si ate kahit nga po mainit yung plancha ay napakasipag. Tapos na nga si ate na plansyahin yung aking buhok mga kananays ay naglagay nga po muna siya dyan ng kaunting oil na mabango. At para makintab-kintab yung aking buhok pag tinignan, no, diba? For the go, ang ganda ng kanyang ribbon. Bali, nagputol nga muna ulit dito si ate ng kaunting-kaunti lang. Bali, pinapantay lang naman ni ate yung buhok ko mga kananays. At ito na nga yung results ng aking ribbon sa aking buhok. Sobrang nagustuhan ko po yung pagkariban ni ate sa aking buhok at napakaganda nga. Kaya sa nung last year na nung pariban ako mga kananays ay hindi po ako nasatisfy. Dahil nga po saglit lang at bumalik din po sa dati. Kaya hindi na po ako bumalik doon. Natapos na nga kami doon sa salon mga kananays ay lumabas na nga po kami. Bali sa mga oras na yun mga kananays ay mag-aalas 2 na po ng hapon. Ganun talaga pag nagpapariban mga kananays ay sobrang haba ng oras. Nabutan na nga po kami ng lunch dito sa bayan mga kananays ay dito na nga po muna kami sa Jollibee magla-lunch. Dahil nga po kanina pa po nila dinadaing sa akin yung kanilang gutom ang aking mga anak. Kaya nung pagkapasok nga po namin dito sa loob ng Jollibee mga kananays ay agad naman po akong pumila. At tignan nyo naman ako mga kananays, talagang feel na feel ko ang aking ribbon. Syempre, above for the go. Deserve ko to mga kananays na magpariban. Ito na lang siguro yung nagpapasaya sa aking buhay, charis. Uy, walang ganun. Eme-eme lang yan mga kananays. At ito na nga, nakuha ko na nga po ang aking in-order. Bali, in-order ko nga po muna mga kananays, dalawa. Melby at saka Sifa. Dahil itong anak kong bunso mga kananays, ayaw niya yung may spaghetti. Ang gusto lang ng bunso ko mga kananays, fried chicken rice and french fries. Kaya kain po muna tayo mga kananays. At bago na naman po matapos ang aking video mga kananays, nais ko lamang po pasalamatan sa mga lahat ng nanonood sa aking video or sa mga nagla-like. Huwag po sana kayong magsawa sa panonood sa aming mga video. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. At hanggang dito na lamang po mga kananays ang aking vlog. It's Garmadel Vlog. Don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to share and like. God bless everyone!